Isa siyang mamamayan ng Amerika at siya ay nawawala at hindi siya umalis ng kusa. May kagagawan ng iba sa pagkawala niya. Isang magandang Amerikanang babae ang biglang naglaho habang naninirahan sa ibang bansa. Iniwan lang ang mga misteryosong mensahe sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Posible kayang ang misteryosong suspect na nakunan sa kamera ay malapit kay Ana? Pakiramdam ko simula pa lang ay kakaiba na ang kilos niya, parang may mali. Narito ang scandal mula sa Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Ito ay isang kaso na matagal nang gumugulo sa isipan ng mga investigador. Isang magandang Amerikanang babae, 40 taong gulang na si Anna Knežević ang biglang nawala habang naninirahan sa Madrid. Nangyari ito noong Pebrero 2024 at hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari kay Anna. Sa halip, naiwan tayo ng napakaraming tanong na walang sagot at kakaunting mahahalagang ebidensya, kabilang ng ilang kakaibang mensahe na ipinadala ni Ana sa kanyang mga kaibigan bago siya nawala. Isang misteryosong suspect na nahuli sa kamera malapit sa kanyang apartment sa Espanya at isang madilim na relasyon na nauwi sa isang magastos na diborsyo. Para maintindihan ang kasalukuyang estado ng kaso, kailangang balikan kung paano ito nagsimula. Ito si Anna Knežević. Taga-Colombia siya, pero naging Amerikanong mamamayan. Mahalaga ang bahaging ito at babalikan natin mamaya. Nakatira si Anna sa Fort Lauderdale, Florida, USA kasama ang asawang si David Knežević. Sila ay may-ari ng IT na kumpanya at namamahala rin ng mga paubahang bakasyunan. Sabi ng mga federal na autoridad, milyon-milyon ang laman ng kanilang bank account. Pero nung huling 2023 at unang 2024, gumulo ang kanilang relasyon. Ikinuwento ni Ana ito sa WhatsApp voice note para sa kaibigan niya noong Enero 24, 2024. Sabi ni Ana, naghahanap ako ng therapist at couples therapy habang niloloko niya ako. Napakasama ng ugali niya sa akin. Kahit sa sex, sobrang agresibo siya. Ibig kong sabihin, masama, masama, masama. Tinrato niya ako ng malaswa-malaswa sa pinakamasamang paraan na posible. Sinabi niya sa akin na tinawag niya ako ng bastos na tawag at lahat ng klase ng pangalan na maisip mo. Pinahiya niya ako at sinabi niyang ayaw na niyang makasama ako. Nung nawala siya, sina Ana at David ay hiwalay na ra at pinag-uusapan na ang diborsyo. Umalis pa nga siya sa Fort Lauderdale at nagrenta ng apartment sa Madrid, Spain dahil hiwalay na sila. Narito ang kaibigan ni Ana na si Sana Ramo. Pinagdadaanan niya ang paghihiwalay nila ng asawa niya at matagal na nilang pinag-uusapan yon. Alam mo yon, minsan tuloy, minsan hindi. Alam mo, nagsimula yon noong nakaraang taon. Mahal niya ang Europa dahil may dugong Colombia siya. At taga-Colombia talaga, kaya marunong siyang mag-Espanyol. At nakapunta na siya sa Madrid dati. Ang asawa niya ay taga-Serbia, kaya naniniwala ako naglakbay sila sa Europa nung mag-asawa pa sila at nag-enjoy siya sa Espanya habang dumadaan siya sa hiwalayan nila ng asawa niya. Gusto niyang umalis muna ng Florida at magpalipas ng oras sa Madrid at sa Europa. Napakabait niya, napakatotoo niya, mabait siya, at napansin ko yon. Tulad ng sinabi ko, sa unang pagkikita pa lang namin, ramdam ko agad na isa siyang mabait, maalaga, totoo, at mahilig sa adventure na tao. Kaya nagkasundo kami. Agad namang namulaklak ang relasyon ni Sana at Ana. Sobrang naging close nila kaya nagplano silang magkita sa unang bahagi ng Pebrero 2024. Plano ko sanang puntahan at bisitahin siya sa Madrid sa ikawalo ng Pebrero. Pero nangyari ang trahedyang ito noong ikadalawa ng Pebrero. Sabi ni Sana, nakausap niya si Ana noong Pebrero 2 at parang normal lang. Kinabukasan, nakatanggap siya ng kakaibang mensahe mula kay Ana at si Felipe. Kapatid ni Ana, ganon din. Espanyol ang katutubong wika ni Ana, kaya Espanyol din ang mensahe niya sa kapatid. Nakausap ko na rin si Felipe ilang beses. Ayaw niyang magpakita sa camera, pero sabi ni Felipe sa text, agad niyang napansin na parang kakaiba ang mensahe. Parang isang taong nagsasalita ng ibang wika ang nadlagay ng mensahe sa Google Translate o may ipinasulat na iba, pero Ingles naman ang mensahe ni Sana. At kahit tama naman sa gramatika, parang hindi ito si Ana. Ganito ang mensahe. Nakilala ko ang isang kamangha-manghang tao. May bahay bakasyunan siya mga 2 oras mula Madrid. Pupunta kami na yon at magtatagal ng ilang araw. Mahina ang signal.
Tatawagan kita pagbalik. Kahapon, pagkatapos ng therapy, naglakad ako at nilapitan niya ako sa kalye. Ang koneksyon ay kamangha-mangha. Parang wala pa akong naranasan noon. Hindi niya ginagawa yon. Ibang pagkakasulat kaysa sa paraan niya ng pagsusulat. Pero igit pa doon, hindi siya makikipagkita sa lalaki sa kalye at sasabihin na aalis siya ng ilang araw. Parang hindi ganoon si Ana. Talagang hindi ganyan ang kaibigan ko. Pangalawa, hindi rin yon makatuwiran dahil may plano na siyang pumunta ng Barcelona ng maaga sa Lunes. Kaya hindi siya alis ng Madrid ng Sabado ng hapon at sasabihin na mawawala siya ng ilang araw kung may plano na siyang pumunta ng Barcelona ng Lunes ng umaga. Parang hindi talaga yon makatuwiran, kaya lahat ng mga bagay na ito. Agad akong nag-alala. Tumawag si Sana sa pulis at pumunta sa Madrid. Pero pagpasok ng mga unang rumesponde sa apartment ni Ana, wala silang napansing kakaiba. Sa una, ang nalaman lang ni Sana ay ang huling beses na nakita si Ana ay noong ika-2 ng Pebrero, 2024 1:42 ng hapon. Nakita siyang pumasok sa kanyang apartment. Sa maikling sandali, yun lang ang tanging lead na meron ang mga investigador maliban sa pakikipag-ugnayan kay David Nazovich, ang hiwalay na asawa ni Ana. Kaya sinubukan kong kontakin siya nung linggo ng gabi at natatandaan kong ilang beses ko siyang tinakong tawagan bago ko talaga siya nakausap. At sinabi niya sa akin noon na nasa Fort Lauderdale siya. Nakausap ko siya at pinag-usapan namin ang nangyari kay Ana. Sinabi niya noon na wala siyang alam na nawawala si Ana. Pinag-usapan namin na bala ko pa rin pumunta sa Madrid dahil nakaplana na ang biyahe ko sa ikawalo. Kaya sabi ko, pupunta ako sa Madrid at gagawin ko ang lahat para malaman ang nangyayari at makatulton. Sa tingin ko, dapat tayong magkita. Magkikita ba tayo? Naghahanap pa nga ako ng flight mula sa paliparan ng Miami, 1 araw bago ako pumunta sa Madrid, at iminungkahi ko sa kanya na sumakay siya sa flight na iyon, na pumayad naman siya. Kaya nagpatuloy ako at lumipad papuntang Madrid nung ikawalo. Bunyaro ko siyang tinangkang kontakin. Nakausap ko siya ng sobrang gabi na nung araw na yon. Sinabi niya sa akin na sa halip, sa Serbia siya pumunta. Sinabi ni David kay Sana na nasa Fort Lauderdale, Florida siya noon. Pero ayon sa ulat ng FBI, hindi ito totoo. Nagsinungaling ang akusado na nasa Fort Lauderdale siya nang mawala ang biktima. Pagkatapos mawala ang biktima, sinabi ng akusado sa kapatid ng biktima, isa sa mga malalapit na kaibigan ng biktima, at isang empleyado na nasa Fort Lauderdale siya, ngunit sa totoo'y nasa Serbia siya noon. Ayon sa FBI, lumipad si David papuntang Serbia sa pamamagitan ng Turkey noong huling bahagi ng Enero 2024. Kaya nang kausapin niya si Sana at sabihing nasa Florida siya, nasa Europa pala talaga siya noon. Hindi lang yon ang natuklasan ng mga investigador. Sa pagsuri ng security camera footage, nadiskubre ng mga investigador ang isang misteryosong suspect na nakita sa kamera 27:27 ng gabi, Pebrero 2. Sa video, may lalaking maka-helmet at takip-bibig na pumasok sa gusali. Sinubukan niyang takpan ang security camera gamit spray paint, pero nakita pa rin natin ang maayos ang itsura niya. Naniniwala ang mga investigador na siya si David Knezovich. Maging ang mga dokumento ng korte ay nagsasaad na ang mga pisikal na katanghian ng lalaking ito ay kahawig ni David. Ayon sa surveillance footage, natukoy ng mga autoridad ng Espanya ang tatak ng spray paint na ginamit para hindi gumana ang security camera. Natuklasan ng mga autoridad na may real estate agent sa Madrid na nagbenta ng particular na tatak ng spray paint noong Pebrero 2, 2024. Ayon sa surveillance footage ng tindahan, isang taong kahawig ni David ang bumili ng spray paint at 2 rolyo ng duct tape noong Pebrero 2, 2024 tanghali. Naglabas ang tanggapan ng US Attorney ng CCTV photo mula sa hardware store at ang suspect ay kahawig ni David. Kahit na spray paint niya ang security cam, nakita pa rin ang lalaking may dala umanong maletang may gulong ayon sa mga federal na autoridad. May video siya na pumapasok at lumalabas sa apartment ni Ana na may dalang suitcase, kaya naniniwala ang mga investigador na posibleng si Ana ay nasa loob noon. Habang mas sinisiyasat ng mga investigador ang nakaraan ni David, may nadiskubre silang ilang nakakagulat na pagkakatulad sa panahon ng pagkawala ni Ana. Noong Pebrero 3,
2023, sa mismong araw na nagpadala si Ana sa kapatid niya at kay Sana ng kakaibang mensahe tungkol sa pakikipagkita sa isang tao sa kalsada at pagsama sa kanya, nagpadala rin si David ng ilang kakaibang mensahe. Noong Oktubre 2023, nakilala niya sa Tinder ang isang babaeng Colombian at humingi ng tulong sa pagsasalin. Ibinunyag ng mga dokumento ng korte ang bahagi ng kanilang pag-uusap. Sabi ni David, "Hi babe, kailangan ko ng tulong mo." Hindi pa inilahad ang pagkakakilanlan ng babae, kaya tinawag lang siyang individual uno. Sumagot siya, "Hello babe, oo naman, sabihin mo." Sabi ni David, "May kaibigan akong manunulat sa Serbia. May character siyang Colombian na maliit lang ang papel at kailangang isalin ang ilang pangungusap mula Serbian English papuntang Colombian Spanish kung paano magsalita ang isang babaeng Colombian." Kalaunan, isinulat ni David halos eksaktong mensahe na ipinadala mula sa telepono ni Ana. "Nakilala ko ang isang kahanggahangang tao na may bahay bakasyunan mga 2 oras mula Madrid. Pupunta kami ngayon at magtatagal ng ilang araw, halos walang signal doon. Tatawagan kita pagbalik ko. Halik." Sabi niya, "Anong palagay mo? Ang dahilan kung bakit natin nalaman ang lahat ng ito ay dahil sinabi ng babaeng tinukoy bilang individual uno sa kanyang ila na nakikipag-usap siya sa isang lalaking Serbiano." Ginugol ng ina niya ang pangalan at nalaman ang pagkawala ni Ana. Nadiskubre ni Individual Uno ang balitang artikulo na may mensaheng sinasabing galing sa asawa ni David na eksaktong tumugma sa mga salitang pinag-usapan nila ni David noong Pebrero 3, 2024. At iyon din ang panahon na tuluyang huminto ang mga aktibidad ni Ana. Mga bagay na regular niyang ginagamit tulad ng kanyang bank account, Spotify at membership sa gym. Lahat ay natahimik. Bigla siyang nawala. O pinatay ba siya ni David Knežević? Iyan ang iniisip ng mga taga-usig ng Estados Unidos na inaakusahan si David na pinatay si Ana sa apartment niya sa Madrid. Inilabas ang katawan gamit ang maleta at itinapon sa isang lugar sa Italia. Dito pumapasok ang isa pang mahalagang ebidensya, ang datos mula sa nirentahang kotse. Ayon sa FBI, nagrenta ng kotse si David noong Enero 29, 2024. Isinawling niya ito noong Pebrero 5, ngunit may ilang pagbabago. Ipinahayag ng may-ari ng ahensya ng paupahang kotse sa mga autoridad na nang isauli ni David ang sasakyan, napansin ng ahensya na pinadiliman ang mga bintana nito. Nagbago ang mga frame ng plaka at tinanggal ang 2 sticker sa sasakyan. Ang sasakyan ay tinatayang bumiyahe ng 7,600 at 77 kilometro habang inuupahan ni David. At ang bilang ng kilometro na yan ay hindi masyadong tugma sa sinabi ni David sa kumpanya ng paupahang sasakyan tungkol sa kanyang mga plano sa paglalakbay. Pwede kaya siyang lumihis ng ruta? Pinatutunayan ng datos mula sa GPS ni David na totoo ito. Lumihis siya na malayo mula sa kanyang nakatagdang ruta at nagtungo sa isang masukal na lugar sa Hilagang Italia. Malawak ang ginawang paghahanap dito, ngunit hindi natagpuan ang mga labi ni Ana. Sa oras ng pagre-record na ito, may gantimpalang $25,000 mula sa FBI para sa impormasyong magdudulot sa pagkakahanap ng mga labi ni Ana. At iyan ang nagdala sa susunod na malaking yugto sa kaso, ang pag-aresto kay David Knežević na nangyari noong ika-4 ng Mayo 2024. Inaresto siya sa Miami International Airport pagdating mula Serbia. Kinasuhan siya sa federal na korte ng isang bilang ng kidnapping na kalaunan ay nadagdagan pa ng kidnapping na nagresulta sa kamatayan, karahasang domestiko sa ibang bansa na humantong sa kamatayan at pagpatay sa isang mamamayan ng US sa ibang bansa. Hindi umamin ng kasalanan si David Knežević at dyan nagtatapos ang kaso. Noong Abril 28, 2025, natagpo ang walang malay si David sa selda niya sa Miami at idineklara ng mga opisyal na matay siya sa hinihinalang pagpapakamatay. Kasama niya, nawala rin ang kasagutan sa pagkamatay ni Ana, maliban kung may lumitaw na bagong pahiwatig na hinahanap ng mga investigador. Ang isa sa mga investigador na yon ay si Tracy Walder, dating ahente ng FBI at opisyal ng CIA. Napanauhin natin na yon at kaibigan ng programa. Tracy, masaya akong makita ka. Salamat sa pagdalo sa scandal. Sige, magsimula tayo sa pinakapinagmulan. Pebrero 2024, nawawala na si Ana. Tanong ko, paano nagbabago ang investigasyon kapag Amerikano ang nawawala sa ibang bansa? Lalo na kung kaso pa rin ito ng nawawalang tao. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Kaya ang nagbabago ay malinaw na nakikipag-ugnayan sila sa embahada.
Kadalasan, depende sa bansa, pero sa totoo lang, halos lahat ng bansa, mga 95% ng mga bansa, ay may tinatawag na Legal Attaché Office, na isang opisina ng FBI sa loob ng bansang yon. Kaya nakikipag-ugnayan din sila doon. Sa teorya, hindi ko masabing ang FBI mismo ang gumagalaw sa bansa niyon dahil malinaw na magiging malaking issue iyon. Di nila kayang kontrolin ang investigasyon na iyon. Pero dahil isa sa mga mamamayan natin ang sangkot, maaari silang magbigay ng digital na tulong o anumang uri ng tuling na kailangan nila. At maging parang tagapamagitan din sa pagitan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya dito sa US at syempre sa ibang bansa. Kaya parang nagtutulungan talaga sila kahit papaano, simula pa lang. Dahil nga Amerikano ang nawawala sa ibang bansa. Ang mga otoridad ng Espanya ang unang gumagawa ng hakbang para simulan ang proseso. Kung ikaw ang nagtatrabaho rito, ano ang mga unang gagawin mo? Alam kong malaking bahagi ng investigasyon ito ang mga video mula sa mga security camera. Pupunta ka ba agad doon? Sa totoo lang, babalik pa ako sa mas naunang hakbang. Sa tingin ko, ang unang dapat gawin ay tiyaking ligtas at hindi magagalaw ang crime scene, tama ba? Gusto mong tiyaking ligtas ang crime scene dahil may lumipas na oras mula nung huli siyang nakita hanggang sa nai-report siyang nawawala. Kaya nais mong mapanatili hanggat maaari ang lahat ng ebidensya sa crime scene. Kung ganon, oo, sa tingin ko at baka may ilan ding hindi sumang-ayon sa akin dito. Pero sa tingin ko, mas mahalaga ang digital na ebidensya, minsan lalo na pagdating sa nawawalang tao, kaysa sa forensic na ebidensya. Dahil mas mabilis mo itong mapag-aaralan at maaari itong magbigay sa'yo ng mas real-time na update kung nasaan ang tao. Malakay ang papel ng digital na ebidensya dito, gaya ng security camera video at mga text o WhatsApp messages ni Ana para sa kapatid at kaibigan niya. Dito rin nagiging komplikado ang sitwasyon, di ba? Galing ang mga mensahe sa telepono o account ni Ana. Pero napansin agad ng mga kaibigan niya na parang hindi siya ang nagsusulat. Hindi niya karaniwang gagawin ito. Hindi siya madaling sumama sa lalaking ngayon lang nakita. Ang weird talaga. Pero galing pa rin sa phone niya ang mga text. Isasama ba ng investigador sa investigasyon kung sabihin ng mga kaibigan na hindi siya yan at hindi siya magte-text ng ganon? Noon, napaka-obserbanteng mga kaibigan talaga sila. Kaya agad nilang napansin yon sa tingin ko. Ang natutulong noon sa kanila, bukod sa, alam mo na, security cam, mga footage at lahat ng yon, ay nagbibigay ito ng mas tiyak na saklaw ng oras. Tama, mula sa huling text message na pinaniniwalaang siya ang nagpadala, hanggang sa posibleng pekeng text na ipinadala sa pamilya tungkol sa pagtakas niya. Nakatutulong ito sa kanila, mapaliit ang saklaw ng oras, kaya nagiging kapaki-pakinabang talaga iyon. Iniisip ko kung iyon din ang ginawa ng investigador. Sinuri ang mga timestamp ng mga iyon at binalikan ang CCTV sa paligid ng apartment niya. Doon natin nakuha ang unang suspect na sangkot dito. Nakikita natin ang isang tao at malawak nang naibahagi ang mga larawan kung saan may isang tao na nag-spray paint sa lente para takpan ito, may suot na helmet at takib sa mukha. Ayon sa mga investigador, kamukha talaga ito ni David Knežević at iyon ang kalaunan nilang sasabihin na magsampa sila ng kaso laban sa kanya. Nauuna na yata ako. Ano masasabi mo doon? Yung taong gumagawa ng kakaiba gamit ang spray paint sa lugar ay kamukhang-kamukha ng asawang nakahiwalay sa kanya. Sa tingin ko, talagang kahanga-hanga na nakuha nila agad yon, lalo na sa isang banyagang bansa, di ba? Hindi naman siya kilalang nakatira doon, kaya isa rin yun sa dahilan ng pagpunta niya roon. At kaya nga, nakakabilib na nakuha nila agad yon based lang talaga sa pagtingin sa pangangatawan niya. Kasi, gaya ng sinabi mo, natatakpan ang mukha niya. At pati na rin yung pagtatakip gamit ang spray paint ay nagpapakita talaga, sa opinion ko, kung gaano kaplanado ang lahat ng ito. Hindi naman tayo basta naglalakad na may dalang spray paint para maghanap ng CCTV camera na pipinturahan. Para sa akin, malinaw din na palatandaan ito na alam niyang may sala siya. Kung alam mong gagawa ka ng masama, susubukan mong takpan ang mga camera para hindi ka makilala o makita habang ginagawa mo ang sinasabing krimen na ayon sa mga investigador ay siyang nangyari dito. Hindi pa kumpleto ang detalye pero makikita sa video sa kahalintulad na kuha ng camera ang isang taong pinaniniwala ang si David Knežević na may dalang parang maleta. Sa tingin ko, haka-haka pa lang ang nangyari sa bahay. Pero base sa karanasan mo,
Ano sa tingin mo? O ano ang hinuha mo na nangyari sa apartment ni Anna? Naghahanap sila ng senyales ng pakikipagbuno, di ba? Titingnan ng pulis kung kusa umalis ang tao o kinuha laban sa kagustuhan niya. At kaya naman, yon talaga ang sinusubukan nilang alamin. Naniniwala ako dahil parang wala naman, based sa aking nalalaman, ng sobrang dami ng forensic na ebidensya. Sa kasong ito, malamang na pinatay niya siya sa apartment at pagkatapos ay inilabas ang kanyang katawan gamit ang maleta. Gusto ko rin itanong tungkol sa nirentang kotse niya dahil maraming salungat na ulat. Una, sinasabi niyang nasa Florida siya pero nasa Serbia talaga ang kanyang bansa. Nagrenta rin siya ng kotse. Nagpunta siya sa iba-ibang bansa, bumalik, at napansin ko talaga ang mga pagbabago sa kotse. Nagrenta lang ako ng kotse sa Austria, ilang linggo na ang nakalipas. Pagbalik ko, hindi ko pinadiliman ang mga bintana o tinanggal ang anumang sticker. Hindi ko ginawa. Ibinalik ko ang kotse gaya ng nakuha namin. Para sa akin, malaking red flag yon. Sa tingin mo, ano ibig sabihin ng mga pagbabagong yon sa sasakyan? Ibig kong sabihin, may kinalaman din ito sa pagtatakip, di ba? Yung pinag-uusapan mo kanina. Walang duda na ginagamit niya ang sasakyan nito para itago ang isang bagay o iligaw ang mga tao. Sa tingin ko rin, kapag nalaman ng mga tao na iyon ang sasakyan na nirentahan niya, syempre magbabantay na sila para doon. At ang posibleng pagbabago ng itsura nito ay nagpapahirap para makilala ito. Gayunpaman, naiugnay ng mga investigador si David Nezovich sa sasakyang ito na pinag-uusapan natin bago tayo nagsimulang mag-record. Dumaan sa iba't ibang bansa, parang paikot-ikot. Mula Madrid, pabalik sa Serbia, maraming iba't ibang bansa. At alam ko na naghanap ang mga investigador sa Hilagang Italya. Alam ko na naghanap din sila sa ibang lugar. Pero ang ibig kong sabihin, at ito ay nakakatakot isipin, pero ano ang posibilidad na talagang matagpuan si Anna? Kapag tinitingnan mo ang Europa, iba-ibang bansa yon. At kahit sa Amerika, iba-iba rin ang mga estado. Kaya mahirap dahil kailangan mong tumawid sa mga internasyonal na hangganan. Saan kaya ito naroroon? At lahat na niyon, alam mo, siguro ano masasabi mo tungkol doon? Well, malinaw naman. Sigurado akong inabisuhan ng pulisya sa Madrid ang Interpol, 'di ba? Nung una itong nangyari, para masiguradong alerto rin ang mga pulis sa ibang bansa. Pero muli, ang hinaharap mo ngayon ay 5, posibleng 6 na iba't ibang bansa. Sinusubukan mong i-coordinate ang lahat ng pagsisikap kasama pa ang iba't ibang munisipalidad sa mga bansang iyon. Lahat sila ay kumukuha ng impormasyon mula sa Interpol na maganda naman. Pero pakiramdam ko, dahil sa rutang pinili niya, dahil sa dinaanan niya ang napakaraming iba't ibang bansa na sa tingin ko ay sinadya niya talaga. Oo, malinaw naman. Kung magmamaneho ka pabalik mula Madrid, alam mo na. Kung magmamaneho ka mula Madrid papuntang Serbia, dadaan ka sa maraming bansa. Pero sa tingin ko, ginawa niyo yon para itago. At hindi ko ibig maging insensitibo, pero sa palagay ko, malabo na siyang matagpuan. Gusto ko siyang matagpuan. Pero hindi ko lang talaga nakikitang mangyayari yon. Iyon nga, ibig kong sabihin kung iisipin mo lang kung gaano karaming lugar ang pwedeng pagtaguan ng katawan, kung wala nang mas magandang salita, o alam mo yon, ang huling hantungan niya, kung saan man yon, sobrang dami talaga. Tulad ng sabi mo, sigurado akong sinunod nila ang protocol at nakipag-ugnayan sa Interpol. Kahit ganun, kapag iniisip ko yung araw-araw ko sa lawn crime, may sinasabi ako at katrabaho ko sa boss namin. Pero minsan, may hindi na ipapaliwanag na maayos. Gets mo? Hindi naman lahat ng tao ay laging magkaintindihan ng 100% sa lahat ng oras. At kapag iba-iba pa ang mga munisipalidad, gaya ng nabanggit mo, iba-iba pa ang mga bansa, mas lalo lang itong pinapahirap. Siguro isa rin yun sa tanong ko, kasi nawala si Anna. Kinausap ko mga kaibigan at pamilya niya ilang buwan bago ito nangyari. At sa huli, kinasuhan si David Nezovich. Alam mo, inaresto siya nang bumalik siya sa Miami. Doon siya inaresto. Bakit mo tingin may pagitan mula nang mawala siya hanggang maaresto at makasuhan si David sa pagpatay sa kanya? Sa tingin ko, muli, maari ko lang hulaan sa puntong ito na. Malamang alam na nila kung nasaan at ano ang ginagawa niya. Pero sa tingin ko, ang totoo niyan ay naramdaman nila na mas malinaw na dito sa US. Maaari siyang litisin, hatulan, at bigyan ng parusang nararapat para sa kanya dahil sa krimeng ito, kumpara sa kanyang sariling bansa. Kaya siguro nila ginawa ang kasunduan.
Wala akong duda sa isip ko na sinabihan nila ang lokal na pulisya na papunta na siya doon at iyon ang mga plano na ginawa nila. Ibig kong sabihin, kung inaresto siya sa paliparan padlapad niya, parang may saysay na may mga taong nag-uusap o pasensya na nagkakaroon ng pag-uusap tungkol dito. At nandito na si David, aarestuhin na natin siya. Tagumpay ito para sa pamilya. Naalala ko noong kinausap ko sila at ang kaibigan niya at sabi nila, puti naman. Sa wakas, parang may hustisya na. Gayunpaman, parang nawala lahat ng iyon nang matagpuang patay si David sa kanyang selda, isang malaking gulat para sa lahat. Sa huli, idineklara itong pagpapakamatay. Siguro nagtataka ako. Alam kong opinion lang ito, pero gusto kitang tanungin, Tracy, anong tingin mo sa pagpapakamatay niya? Sa tingin mo ba inaamin niyang siya ang pumatay? Pakinggan mo, opinion ko lang ito pero para sa akin, oo. Sa tingin ko, kung hindi niya ginawa, baka nanatili siya para lumaban. Aminin ko, nagulat ako na gumalik siya sa US. Kasi sa tingin ko, ipinapakita lang nito kung gaano siya kakampante at kapabaya. Alam niya, at talagang alam niya na may mga taong naghahanap sa kanya. Kaya nga, nakakagulat talaga para sa akin na bumalik pa siya. Sa tingin ko, inisip niya na baka hindi siya mahuli. Kasi kung iniisip niyang mahuhuli siya, bakit hindi na lang siya nanatiling nagtago? Kaya sa tingin ko, yun ang paraan niya ng pag-amin ng kasalanan, sa duwag na paraan, malinaw naman. Tama ka. Nakakaintrigangang bumalik siya sa US. Lalo't naalala ko pa noong nire-review ko ang work timeline ko dito sa Long Crime. Nagawa ko na ang maraming kwento bago maaresto si David, gaya ng nasaan si Anna, at narito ang pinakabagong update at iba pa. Kung talagang hinahanap niya siya at pangalan niya, malalaman niyang marami ring nagtuturo sa kanya. Kaya nakakaintriga talagang umuwi siya. Iniisip ko rin, baka namatay na ang lahat ng sagot sa kaso kasabay ni David. Wala na tayo. At malinaw namang nagpasok siya ng not guilty na plea. Walang naging paglilitis o hatol. Wala talagang nangyari, pero siya pa rin ang itinuturo ng mga federal na taga-usig na gumawa ng krimen. Ibig mo bang sabihin, namatay na rin lahat ng sagot sa kaso kasama niya? Hindi ko sinasabing lahat ay namatay na, di ba? Lading may posibilidad ng digital o forensic na ebidensya. Pero masasabi kong karamihan dito ay namatay na rin. Lalo na dahil marami ring bansa ang sangkot. May tinutukoy ka ring yugto ng panahon dito. Hindi naman ito basta biglang nangyari. Kaya nagkaroon siya ng oras para posibleng burahin ang mga mensahe. May oras siya. Kaya sa tingin ko, siguro mas pesimista lang talaga ako. Naniniwala akong malaking bahagi ng impormasyon ay namatay kasama niya. Mahirap talaga. Ibig kong sabihin, may dahilan para maging pesimista base sa mga naranasan at nakita mo, pati sa kasamaan ng ilang tao. Tama ka, hindi nawawala ang pag-asa. Ang cold case ay hindi kailanman tuluyan nawawala ng pag-asang malutas. Naisip ko rin kung ano ginagawa ng mga investigador ngayon. Ibig kong sabihin, sa puntong ito, naniniwala kami na si Anna ay pumanaw na o pinatay na. Hindi namin alam kung nasaan siya. Sa tingin mo ba, tuloy pa rin ang investigasyon? Ano na kaya ang lagay ngayon? Sa tingin ko, aktibo pa rin ito. Hindi ko rin nakalaing isasara nila ito nang hindi sinasabi sa pamilya. Sa tingin ko, sa ngayon ay talagang nakatutok sila sa lokasyon or sa GPS system ng sasakyan. Pati na rin sa kanyang telepono para makita kung matutukoy nila dahil naniniwala akong gusto talaga nilang mahanap siya kung maaari. Kaya sa tingin ko, yun ang isa sa mga bagay na baka hinahanap nila. Sa palagay ko, pagdating sa paghahanap ng iba pang mga suspect, mukhang tapos na yon. Sa tingin ko, alam nilang patay na ang suspect. Ang hirap kasi, ang dami naming tanong na walang sagot. Tulad ng sabi ko, nakausap ko na ang pamilya at kaibigan niya. Ang hiling lang nila ay hustisya at kasagutan. Tama ka, umaasa akong matagpuan ng investigador si Anna para makapiling niya ulit ang pamilya at mailibing ng maayos. Dahil sagot lang talaga ang gusto ng lahat sa huli kung ano ang nangyari. Malungkot talaga ang kasong ito. Hindi ito ang katapusang inaasahan ko o gusto kong makita. Salamat Tracy Walder sa pagbisita sa Scandal at pagbabahagi ng kaalaman mo. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin, Sierra. Dito nagtatapos ang episode ng Scandal ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, hanapin mo ako sa social media, gaya ng Instagram bilang Sierra Gillespie, para sa iba pang content o makipag-ugnayan.
Salamat sa panunood ng episode ng Scandal ngayong araw. Tulad ng dati, ako ang inyong host, Sierra Gillespie, at magkikita tayo muli sa susunod.